Dahil nasa Maynila pa kami, ay sa pribadong ospital ko dinala si Zeus. Sa ospital kung saan naka-duty ang doktor niyang, si Dr. Maniebo. What happened? Salubong agad nito sa amin kasama ang mga nurses at ibang staff ng ospital. Muntikan na kaming maaksidente kanina, Doc. Afternoon, biglang sumakit yung ulo niya na hindi ko na po siya makausap. Nagpapanik na paliwanag ko habang sinusundan ng tingin si Zeus na ipinasok sa emergency room. Just wait here. Susuriin ko lang ang asawa mo. Anito't mabilis na tumungo sa loob. Kagat-kagat ko ang ibabang labi ko habang naghihintay sa labas. Nagpapabalik-balik pa ako sa paglalakad. Hindi ko magawang umupo at kumalma. Natatakot ako sa nangyayari kay Zeus. Wala akong idea kung bakit siya biglang nagkaganon. Nauntog ba siya at biglang nakaalala na? Paano kung ganun nga ang nangyari? Mas lalo akong nilukob ng takot. Diyos ko po, wag naman sana. Wag naman muna ngayon. Hiling ko kahit pa man alam kong masyado makasarili at maling-mali ang kahilingan na ito. Basta na lamang nagpatakan ang mga luha sa mga mata ko habang naghihintay kung kailan lalabas si Dr. Maniebo. Naghintay ako ng maraming minuto. Halos patakbo kong nilapitan si Dr. Maniebo nang makalabas to. The patient is now sleeping. Kinailangan ko siyang patulugin dahil sobrang nahihirapan ang isip niya sa biglaang pagkakaalala sa mga bagay na may konektado sa kanya. And this is good news. May mga nasagot na siya sa mga katanungan ko tungkol sa pagkatao niya. This is a sign na maaaring bumalik ng alaala niya anytime soon. Masiglang paliwanag nito na ikinapanlumo ko lalo. Napaupo ako sa mahabang bench, hawak ang sumasakit kong sentido. Shit! Hindi pwede, Doc. Hindi maaari. Biglang bulalas ko kasabay ng mga luhang nagpatakan sa aking mga mata. Kaya puno na pagtatakang tiningnan ako ng doktor. Why? I don't get it. Aren't you happy that your husband's situation is improving? Labis sa pagtataka sa tono ng pananalita nito. Umiiyak akong umiiling. No, Doc. Hindi niyo kasi naiintindihan. Napapahikbi na ako ng tuluyan. Nanginginig ako sa kaisipang maaring dito na magtatapos ang lahat. Paano ng mga plano namin? Paano ng pagtira sa bagong bili na resort? Paano na ako? Magwawakas na lang ba lahat dito? Hindi na ba ako tuluyang sasaya kasama siya? Hindi to maaari. Hindi ako papayag. Doc, please help me. Please find a way. Magbabayad ako kahit ilang milyon pa. Gumawa ka lang ng paraan para tuluyan na makalimot ang asawa ko. Buong loob na pakiusap ko na ikinaawang ng doktor. Kita kong labis na gulat at kalituhan sa mukha niya. I can't do that. Please, Doc. Magmula na ikinasal kami ay hindi talaga maayos ang pagsasama namin. Kung hindi lang siya na aksidente ay maghihiwalay na dapat kami. But that accident gave us a chance na magsama't maging maayos. It gives me so much hope after all the heartaches and pain I've suffered. Doc, mahal na mahal kong asawa ko at mas nanaisin ko nang tuluyan na siyang mawalan ng alaala para maalagaan ko siya at makasama kaysa sa bumalik sa dating lahat. Mahaba't emosyonal na salaysay ko. Wala pa sa sariling napakwento ako para lang mapakiusapan siya. Kulang na lang lumuhod ako sa harapan niya at magmakaawa. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Labas na dapat ako sa problemang kinakaharap niyong mag-asawa. But since he has no other family here except you as his wife, well, you have the right to decide. Nabuhayan ako ng pag-asa sa sinabi niya. Napatayo ako sa tuwa. Salamat, Doc. Salamat. But you need to sign some important documents. Kung sakali mang magkaproblema, labas ng profession ko ang ospital. Kailangan mong pag-isipan ito ng maigi, Mrs. Monticello. Hindi basta-basta ang hinihingi mong pabor. It can affect your husband's mental health. Seryoso at mariing wika niya bago nagpaalam. Napatigagal na naman ako. Sa totoo lang ay talagang nakakatakot ang hinihingi kong pabor. Pero kung hindi ko naman gagawin ay alam kong tuluyan nang mawawala sa akin si Zeus. At yun ang hindi ko kaya, lalo na ngayon naranasan ko kung paano niya ako bigyan ng halaga bilang asawa. Naramdaman ko kung paano niya ako mahalin kahit na hindi ko alam kung totoong pagmamahal nga ba o dala lang ng pag-aakala niya nang maayos kami bilang mag-asawa. Naudlot ang kalaliman ng pag-iisip ko nang makitang inilabas na si Zeus sa emergency room para mailipat sa isang pribadong kwarto.
Nanginginig akong tumayo at sumunod sa mga nurse. Habang nakatitig sa gwapong mukha ng asawa ko na mukhang mahimbing na natutulog. Nang maiwanan kaming dalawa sa kwarto ay mas lalo lang bumuhos ang mga luha ko habang nakatitig sa kanya na hawak-hawak ang kamay niya. I'm sorry if I need to do this. Sobrang mahal na mahal kita. Hindi kita kayang pakawalan, Zeus. Emotional na sambit ko bago siya marahang hinalikan sa pisngi. Amanda, para akong naistatwa nang marinig itong binibigkas ng bibig niya. Kahit pa man tulog siya, mapait ako napangiti. Oh shit, Amanda. Ikaw na namang bruha ka laman ng isipan ng asawa ko. Hindi ko mapigilang makaramdam ng labis na paninibugho sa kakambal ko. Akala ko tuluyan na kami magkakaayos. Pero hindi ko pala kayang makipagplastikan pag ganitong sinasampal ako ng katotohanan. Kahit pa man na alam kong may ibang mahalang kakambal ko, hindi ko pa rin maiwasang hindi magselos at mainis sa kanya. I gently kissed him on his lips. You don't need Amanda. You need me. I am selfish, Zeus. Akin ka lang, mahal ko. Marahang sambit ko bago tumayo. Nakapagdesisyon na ako. Itutuloy ko ang plano. Kahit ilang milyon pa ay handa ako magbayad. Kahit malubog ako sa utang kay Damon. I need 5 million as soon as possible, Damon. Buong loob na pakiusap ko sa kanya na nasa kabilang linya. Agaran ko tong tinawagan pagkalabas ko ng kwarto. 5 million? Seriously? At saan mo naman gagamitin ang pera? Pasarkastikong tanong nito, kaya ayaw ko ng paligoy-ligoy pa. Unti-unti nang bumabalik ang alaala na lalaking karibal mo. Katunayan, sinasambit pa niya ang pangalan ni Amanda. Kung wala akong gagawin, tuluyang magbabalik ang alaala niya at makikipaghiwalay na siya sa akin. At kapag nangyari yun, guguluhin niya ulit kayo ni Amanda. Aagawin na naman niya sa iyo ang babaeng mahal mo. Mahabang pahayag ko and I'm telling him what's on my mind. Tsak, magiging ganoon ang mangyayari kung hindi ako kikilos, kung hindi niya ako tutulungan sa halagang hinihingi ko. That jerk, hindi ko hayaang mangyari yun. I'll transfer the money you need. Just do your job as a wife or else ako magpapatahimik dyan sa traidor na yan. Gigil na sabi nito bago tuluyang nawala sa linya. Napahinga ako ng malalim. Nalaki ang mga mata ko nang agad-agad natanggap ang confirmation ng bangko sa perang pinadala ni Damon. I knew it. Basta talaga pagdating tungkol kay Amanda ay hindi siya nagdadalawang isip na ibigay ang hinihingi ko. That man is still chasing my sister like a stalker. Hanggang ngayon ay nasa Los Angeles pa rin siya at sinusubaybayan ang galaw ng kakambalkot ng anak nila. He loves Amanda more than himself. Kagaya lang din ng pagmamahal na binibigay ko kay Zeus. Halos wala na akong tinira para sa sarili ko. Yun bang kapag nawala siya sa akin ay parang ikakamatay ko? OA man pakinggan pero ganun yung pakiramdam ko. Sunod kong tinungo si Dr. Maniebo. Desidido na po ako, Doc. Name your price then. Derechang, sambit ko. Umiling lang ito at pagak na natawa bago nilahad sa akin ang folder na sa tingin ko'y mga dokumento. You cannot buy my service, Mrs. Montesilio. But since you're willing to pay, then 2 million would be fine. I also need here is your signature to sign all these documents. You are not the first one who's asking the same favor. And I will be honest with you. Some patients still recovered from a lifetime memory loss, while some were not. Depende pa rin sa utak ng pasyente. The vial can't give you 100% assurance. Mahabang paliwanag nitong ikinatango ko lang. As long as mapipigilan itong pagbabalik ng alaala ni Zeus ayun ang mas mahalaga. Saka ko na lang iisipin ang hinaharap dahil alam kong malayo pa naman yun. Ngayon ang kailangan pagtuunan ko ng pansin. Mautak din ang doktor na to. But since I need his help ay hindi na ako nagdalawang isip na pirmahan ang nakalahad na kasunduan na kung ano man ang mangyari ay labas na siya at ang ospital sa desisyon ko. After the agreement and payment ay sumunod na sa akin si Dr. Maniebo. Hindi na muna ako pumasok sa kwarto. Hinayaan ko na lang siya sa gagawin niya. Hindi naman life-threatening ang gamot kaya panatag akong naghintay. Sa totoo lang, hindi ko maiwasang makaramdam ng guilt. Pero dahil sa sobrang pagmamahal ko kay Zeus, ay mas namutawi ang kagustuhan kong mapagtagumpayan ang plano. Pwede bang kahit ngayon lang magpaka-selfish naman ako? Yung maging tuloy-tuloy na ang masayang pagsasama namin bilang mag-asawa, kahit pagpapanggap lang. Kahit ako lang itong parang tangang umaasa na maayos kami at masaya. At pagkatapos nito, mangangako ako kung ano man ang kahihinatnan ng lahat balang araw. Bumalik man ang alaala ni Zeus o hindi na ako mangingialam pa.
hahayaan ko ng tadhanang magdesisyon para sa aming dalawa. Zeus POV. Nasaan ako? Takang nilibot kong mga mata sa bawat sulok bago na pagtantong nasa kwarto pala ako ng isang ospital and I am alone. Napahawak ako sa kumikirot kong ulo. Bigla kong naalala na muntikan na nga palang makabangga ang asawa ko. Pagkatapos ay sumakit na sobrang ulo ko dahil sa napakaraming pumapasok na mga pangyayari sa utak ko. Pero ngayon ay parang yung bula na naglaho lahat. Kahit anong isipin ko'y wala nang tumatatak. Wala na naman akong maalala mula sa nakaraan. Sa kailaliman ng pag-iisip ko'y bigla na lang bumukas ang pintuan at niluwa nitong mukha ng babaeng kanina pa hinahanap ng puso ko. Love, salamat. Salamat naman at gising ka na. Kitang-kinang sa mga mata nito habang humahakbang papalapit sa akin. Where have you been? Malambing na tanong ko. Nilapag nito ang mga dala sa isang table bago ko tuluyang nilapitan. Lumabas ako saglit para kunin ang pinadeliver kong prutas at pagkain. Nagugutom ka na ba? Gusto mo subuan kita? She gently caressed my face while smiling so sweetly. Kinuha kong kamay nitong nakahawak sa mukha ko at dinala sa aking mga labi at masuyong hinalikan. Makita lang kita, busog na ako. Nakangiting turan ko kaya bahagya itong natawa at marahang pinisil ang ilong ko. Sira, pati ba naman dito bumabanat ka pa? Nito, natatawang tumayo at inihanda ang mga pagkain. Nakangiting umayos ako ng upo habang minamasdan siya sa ginagawa. Tunay ngang napakaswerte ko sa kanya. She's the most caring and loving wife in the whole universe. Plus she's a hot and gorgeous. Ano pa bang wala sa babaeng to? Parang lahat na lang ata ng magandang katangian sa isang asawa'y nasa kanya. Siya nga pala, nakausap ko ng doktor. Pwede ka nang lumabas mamaya. Masayang balita nito na ngayon may hawak na isang tray ng mga pagkain. Marahan siyang umupo sa tabi ko at umaaktong susubuan ako, kaya mas lalong nakaramdam ng tuwa ang puso ko. Nagpasubo naman ako, ibang-iba yung saya sa pakiramdam na inaalagaan ako ng babaeng mahal ko. Mahal? Oo, mahal. Habang nakakasama ko siya sa araw-araw ay mas lalo akong napapamahal sa kanya. Of course, I wouldn't marry her if I'm not in love with her in the first place, kaya bakit pa nga ba ako nagtataka na maramdaman ng ganito? It's weird. That's good to hear, love. Ano daw mangyayari sa akin? Did the doctor explain to you? Kuryosong tanong ko. Bigla siya napatigil sa ginagawa. Epekto lang daw yun ng muntikang aksidente. Bakit? May naaalala ka ba? She looked so worried and concerned at the same time. Umiling ako. Nothing. But I guess hindi na naman siguro mahalaga yun. Kung sakaling bumalik man, then it's good. Pero kung hindi pa naman, it's still good. As long as you're here beside me, masaya na ako. Emosyonal na turan ko. She kissed my cheek habang marahang pumapatak ang mga luha niya sa mga mata. I gently wipe her tears using my fingers. Hey, stop crying, love. Malambing na ani ko, kinuha niyang mga kamay ko at dinala ito sa kanyang dibdib. Ramdam ko mabilis na pagtibok ng puso niya. Mahal na mahal ka nito. Emosyonal na sambit niya na nakaturo sa kanyang puso. I can feel her heart beat so fast. Wala akong hindi kayang gawin para sa'yo. Lahat ng ito ginagawa ko. Nakakabaliw kang mahalin. She added na para bang kailalim ng nais niyang ipahiwatig. And I wanted to say thank you for staying kahit na nagiging pabigat na ako sa'yo. Sagot ko na agad niyang pinutol sa pamamagitan ng isang masuyong halik sa mga labi. Don't say that. Kahit kailan, hindi ka pabigat. Kahit sa pagtanda pa natin ay handa akong alagaan ka. She lovingly said after the kiss. And my heart went wild. Isa ako sa pinakaswerteng lalaki sa balat ng lupa. My wife is perfect. She's perfect for everything. I love you so much. Puno ng pagmamahal na sambit ko kaya muli niya akong siniil ng halik sa mga labi na agaran ko namang ginantihan. Nilapag nito sa kama ang hawak na tray at niyakap ako ng mahigpit. She's crying again. Tila ba napakabilis niyang maging emosyonal kapag sinasabi ko mga katagang ito. And I love you so much. I love you more than my life. Kay sarap pakinggan ng mga salita niyang ito, naramdam mo talagang galing sa kaibuturan ng kanyang puso. What do I have to deserve a woman like her? She's a gem. A priceless gem. Matapos ang emosyonal na eksena namin ay nagpatuloy na rin ako sa pagkain. This time ay kami ng dalawa. Sinusubuan niya ako kaya't sinusubuan ko naman siya. Para akong teenager na kinikilig.
I can't explain my too much happiness and this feeling is foreign to me, na para bang ngayon ko lang ito naramdaman sa buong buhay ko. Wala man akong maalala but my heart felt something special and new. Pagkatapos namin kumain ay mabilis niyang inasikaso ang bill sa ospital kaya nakalabas agad kami. Dediretso na kami sa La Union. We will stay there gaya na plano namin. Para bang hindi na ako makapaghintay na makasama at masolo siya doon. I want to spend the rest of my life with her. And I guess marrying her is the best decision I ever made in my life. Amelia's POV. Love, what if bumisita tayo sa Los Angeles? I just want to visit the place kung saan tayo ikinasal. Saka nandun din naman yung family mo, hindi ba? Suwestyon ni Zeus habang tinatahak namin ang kahabaan ng kalsada patungong La Union. Yun kasi ang kwento ko sa kanya nung isang beses nagtanong siya kung saan kami ikinasal at siya kung saan at kung bakit wala man lang kaming naka-frame na wedding picture sa ancestral house niya. Maging sa kondo, bahagya ako napaawang. Hindi ko inaasahan na darating sa point na mag-aalok siya ng ganito. Hindi ako agad nakasagot. Naghahanap pa ng magandang idadahilan na kapanipaniwala. Of course, hindi maaaring sinasabi niya. Hindi sila pwedeng magkita ni Amanda. Love, hindi kasi kami maayos ng pamilya ko. It's a long story but we're really not fine. Kaya't hindi na muna tayo makakapagbakasyon doon. Isa pa, nagpapagaling ka pa. Naisip kong idahilan. Nagkanda utal-utal pa ako. But thankfully, nairaos ko naman ang sasabihin. Kita ko sa peripheral vision kong marahang pagtangon niya. Mabuti na lang at hindi na siya nag-usisa pa. Kung hindi ay madadagdagan na naman ang kasalanan ko. Mabuti na lang talaga't napakiusapan ko kaagad si Dr. Maniebo sa plano. Kung hindi baka ngayon, kinasusuklaman na ako ni Zeus sa pagbabalik ng alaala niya. Hindi ko na siguro naririnig ang pinakamagandang salitang I love you mula sa kanya. Ang totoo'y kanina pa ako nilalamon ng guilt. Pero dahil sa namumutawi ang magkahalong takot at pagmamahal ko sa kanya, ay nagawa ko pa rin isa katuparan ng planong yun. Kung taliwas ang gusto ng tadhana ngayon para sa amin, pues ako na lang ang gagawa ng paraan. Hindi na muling nagtanong pa si Zeus. Bahagya niya sinandal ang ulo sa upuan. Mukhang inaantok na siya at gusto na magpahinga. You can take your rest, love. Gigisingin na lang kita kapag nakarating na tayo na La Union. Ani ko dahil malayo-layo pang biyahe namin. He just nodded while he gently closed his eyes. Nakatutok ako sa pagmamaneho nang biglang tumunog ang cellphone ko. Sinilip ko kung sinong tumatawag. Hindi nakaregister ang number kaya taka ko itong sinagot gamit ang isang kamay. Ma'am, magandang gabi. May kaguluhan po sa bar ngayon. We need you to be here. Bungad agad na isang boses na sa tingin ko isa sa mga manager ng branch. Noong nagkanda kasi ako ng meeting sa kanila ay nag-iwan ako ng contact number ko in case of emergency. Saang branch yan? I'll be coming. Agad na sagot ko at after nito masabi ang lokasyon ay pinutol ko na rin ang tawag. May problema ba, love? Takang tanong ni Zeus matapos ang tawag. Tumango ako. Nagko-problema sa isang branch ng bar. Sasaglit muna tayo doon. Ani ko bago umiba ng direksyon na dadaanan. I'm sorry. Pati problema sa mga negosyo ko ay sa'yo pa nakapasan lahat. I'll try my best na bumalik after a month. Concern na sambit ni Zeus. Love, don't pressure yourself too much. Saka na kung kaya mo na talaga. Kapag handa ka na, kaya ko pa naman. Masasanay din ako. I assured him. Taos puso akong tumutulong para sa kanya at sa mga empleyado niyang umaasa. Hindi dahil sa kikitain kong pera. Kung noon sobrang mukha akong pera. Ginagawang lahat kumita lang kahit sa maling paraan pa. Ngayon ay sobrang nag-iba na at nagbago ang perception ko sa buhay. Binago ako ng labis na pagmamahal. Yun nga lang sobrang baliw ko naman sa pag-ibig. Mas lumala ang kasinungalingan ko sa buhay and yeah, I am fucking selfish too. Hindi na ako naniniwala sa kasabihang love is selfless. Dahil hindi ganun ang description ko sa pag-ibig kay Zeus. I want him to be mine. Yung sa akin lang iikot ang buong mundo at pagmamahal niya. Dahil kaya ko namang suklian lahat, doble o triple pa. Bakit ko siya ipapaubaya sa iba gayong alam kong wala nang masihigit pa sa pagmamahal na kaya kong ibigay sa kanya? Halos kalahating oras ang biniyahin namin bago nakarating sa naturang bar. Love, just stay here. Ako na lang papasok sa loob. Turan ko. Ayaw ko madamay pa siya sa pag-iisip sa kung anumang nangyayaring kaguluhan sa loob. Are you sure? Paniniguro niya kaya buong loob akong tumango.
Madalian pa niya akong hinalikan sa mga labi bago ako bumaba ng sasakyan. Pagkababa ko'y saka ko lang napagtantong ito pala yung bar kung saan nahuli ko si Zeus at ang babaeng haliparot na magkasama noon, kung saan kami nag-away at kung saan niya ako tinulak kaya ako nakunan. Dito nangyari sa mismong kinatatayuan ko. Shit! Napahinto ako sa paglalakad dahil tila ba nanghina ako ng maalalang lahat. Ma'am, salubong sa akin ng manager kaya para ako nanumbalik sa realidad. Mabilis ako naglakad papasok sa loob. Napakarami niyang sinasabing paliwanag tungkol sa nangyari. Kanina pa po nagwawalang isang customer, ma'am. Nagalit na mabigyan ng maling order. Natatakot po kami tumawag ng pulis dahil may impluwensya po tong tao. Nagsialisa na rin po yung ibang customers dahil sa takot. Kinakabahang salaysay nito. At nang tuluyan kaming makapasok sa loob, napansin ko kaagad na nagsisigaw ang isang customer. Nagbasag pa ito ng mga bote. Call the police then. Maring utos ko at kuyom ang aking kamot, buong loob ko nilapitan ng lalaking nag-amok. Excuse me sir. Matapang pero magalang na usal ko, dahilan para maagaw kong atensyon nito at mapalingon ito sa gawi ko. At nang tuluyan ko ito mamukhaan ay ganun na lamang ang pag-awang ng aking mga labi. Shit, I knew this man. Isa siyang mayamang politician. Kapatid ng isa sa mga naging sugar daddy ko noon. Natipuhan pa ako dati nito at inalok ng ilang milyong halaga pero hindi ko pinatulan dahil nga hindi magandang ugali nito. Oh, it's you. Kilala kita. Sagot nito habang nakatitig sa aking mukha. Pumaligid na rin sa kanyang 3 bodyguards niya pero tinaas nito isang kamay para pigilan ng mga itong makialam sa usapan namin. I froze in a bit. Huminga ko ng malalim para kumuha ng lakas ng loob bago siya buong loob na sinagot. Mr. Santiago, kung may problema po kayo, pag-usapan po natin to ng masinsinan. You're making a scene. You're scaring our other customers. Mahinahon na turan ko ngunit ninisehan lang ako nito. And you're telling me that shit? Why don't you educate your lame waiters? Teka nga, sino ka ba dito? May-ari? Mapanghusgang sambit nito sabay hagod ng tingin sa akin mula ulo hanggang paa. Wow, kita mo nga naman, napakalayo na pala na nakarating ng isang babaeng bayaran. Nakangising dagdag pa nito nang ma-realize na maaari ako ngang may-ari, kaya biglang umusok ang ilong ko sa galit sa pamamahiya nito. Bastos! Singhal ko't mabilis na lumipad ang palad ko sa pisngi nito. Wala akong pakialam kung sinong Poncio Pilato ka pa. Wala kang karapatang bastusin ako. Baka gusto mong ibulgar ko rin ang baho mo. Matapang at nanggigigil na sambit ko kaya namumula ng mukha nito sa galit. I also knew his dirty secrets too. Akmang susugurin sana ako ng mga tauhan niya, ngunit pinigilan niya mga ito na para bang pinapahiwatig na siya ng kusang titiris sa akin. How dare you slap me? Singhal nito sa matinding galit at akmang gagantihan ako ng sampal kaya napapikit ako. Pero bago pa man lumapat ang kulubot na palad nito sa aking mukha ay narinig kong baritaw ng boses na isang lalaki. And how dare you hurt my wife, old man? At napakabilis ng pangyayari dahil bumulagta ito sa sahig dahil sa malakas na pinakawalan suntok ni Zeus. Sumugod naman ang atake ang 3 nakalalakihang bodyguards na may dala pang mga baril pero wala sa mga itong nakatama man lang. Zeus is very excellent in martial arts and taekwondo. Naikwento niya sa akin noong una kami naging magkaibigan kaya kampante siya na walang bodyguard kahit isa dahil tunay nga namang napakagaling niya. Walang binatbat ang mga ito kahit isang tama na suntok. Ngayon magkasamang nakabulagta ang 4. Kita kong takot sa mga mata ni Mr. Santiago habang pinipilit na makatayo. For sure, kilalang kilala na dito si Zeus. Hindi lang bilang isang milyonaryo na kayang triplihin ang yaman na meron siya, hindi bilang isang kilalang tao kagaya ng kaibigan nitong si Damon. Sayang ka Mr. Montesilio, bata pa't bilyonaryo at makisig pero napakababa pala ng taste mo sa isang babae. Nanunod yung sabit ni Mr. Santiago na ikinapanlaki ng mga mata ko. Shut up! Abot ang hiningang pigil ko sa sunod pang sasabihin ito. Kita kong pag-ikting ng panga ni Zeus na para bang naguguluhan at puno na pagtataka dahil sa kanyang narinig. Why? Wala bang alam ang asawa mo tungkol sa nakaraan mo? Wala ba siyang alam na dati kang bayaran at kalad ka rin? Muntikan mo na nga ako maging biktima? O baka naman nakalimot dahil may amnesia nga pala? Sa laysay nito na tuluyan kong kinaawang. Akmang susugod na sana ako kaso siya namang pagdating ng mga pulis kaya natigil kami sa eksena. Dalhin niyo sa presinto mga kumag na yan. Maotoridad na utos ni Zeus sa mga pulis. Nakabungis-ngis naman si Mr. Santiago kahit na pinoposasa na ito. Marahil masaya ito nakaganting na pagtagumpayan kasi nitong paninira sa akin. Paninira nga ba? Dahil kung tutuusin ay totoo naman lahat ng mga sinasabi niya. Oh shit,
Nanginginig ang tuhod ko sa panlulumo habang sinusundan ng mga ito ng tingin na binibitbit ng mga pulis. Napahawak ako sa ulo ko kasabay ng mga luhang nagpatakan at mas lalo ko nakaramdam ng kabiguan nang umalis si Jesus sa harapan ko na hindi man lang bumabaling ng tingin sa akin. Ano ang gagawin ni Amelia ngayon narinig ni Jesus ang dating nakaraan niya? Hanggang kailan niya magagawang pigilan ang pagbalik ng alaala ni Jesus? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.